Hello guys, narito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today ay gagawa po tayo ng avocado cheesecake. Actually meron na po tayong video nito, kaya lang may mga nag-request na ulitin natin. Kasi parang yung avocado nila pag natapos na mapait. Hindi ko alam kung bakit mapait. Ito naman okay lang. So, ulitin natin ang paggawa ng avocado cheesecake. Medyo matagal pong gawin ito, kaya umpisahan na natin. Una-una po, kailangan natin ng biscuit base dito. So, meron tayo dito ito po, biscuit na dinurog ko lang ito sa food processor. Then, kailangan natin ng melted butter. So, malamig kasi yan, no? Nagbubuo na yung butter. Tinunaw ko lang ito sa microwave. At dito po, kailangan natin ng granulated sugar para po ito doon sa base na gagawin natin. At para po sa filling, meron po tayo dito na 5 avocado. Ito po yung panglagay natin sa filling. Ito yung avocado filling natin. Ito po ang gagawin natin. Kukuha po tayo ng 1 cup. 1 cup of avocado puree. So, pag malalaki siguro, 3 lang. Pag maliliit, baka mga 5. Okay, depende po. Basta kukuha tayo ng 1 cup na avocado puree. At dito po ay kailangan din natin ng cream cheese. Ito, para sa filling po ito. Then, kailangan din natin dito ng 2 eggs. 2 itlog. Granulated sugar. Then, itong all-purpose cream. Kailangan natin ng milk. Fresh milk itong gagamitin ko. At kailangan po natin ng vanilla extract. Konting asin. At dito po ay kailangan natin ng lemon juice at lemon zest. Itong zest ng lemon. So, bago ko siya ikinat yung lemon, kinuha ko muna itong balat. Itong skin. Okay. Ginanyan ko lang. Para makakuha tayo ng lemon zest. Then ito, kukuha tayo ngayon ng lemon juice. Dito, para mailagay natin doon sa ating pang filling doon sa avocado. Okay, nabanggit ko na itong vanilla extract. Then itong itlog, nabanggit ko na rin. Para po doon sa pang topping, so mamaya na po natin ito sasabihin, pero kailangan natin dito ng powdered gelatin. Ito po yung pang topping doon sa pinakatop. At saka itong avocado puree. Magtitira tayo ng konti. Okay? So, okay, umpisahan na po natin dahil medyo matagal pong gawin ito. Ito po ay ibe-bake natin sa oven. Okay. So, ang una nating gagawin dito, gagawa po tayo ng biscuit base. Kaya, itabi muna natin lahat itong mga to. Okay. Unahin muna natin itong biscuit base. So, meron tayo dito yung mixing bowl. Itong dinurog na biscuit lang po ito. Pwede kayong gumamit ng graham crackers. Durugin nyo lang sa food processor. Kaya lang ako, ang ginawa ko yung biscuit lang. Marie biscuit ito. Then, 1 tablespoon of granulated sugar. Ito po ay haluin natin. Okay. At dahan-dahan po natin ilagay itong butter. So, mga nasa 3 tablespoon ang kakailangan nating butter dito. Okay. Tuloy natin hanggang mabasa siyang lahat ng butter. Medyo nagbuo na. Winter kasi, maginaw. Okay. So, tuloy lang natin ganyan hanggang magbuo siya lahat. Kailangan mabasa po lahat ng butter itong ating crumbs, itong biscuit crumbs na ginawa natin. So, ilagay natin lahat yung butter kasi may natira pa eh. Okay. Okay, din ngayon, ang ginawa lang natin dito, nilagay natin dito sa baking pan kung saan po natin ibe-bake yung ating avocado cheesecake. Ayusin natin.
siksikin po natin para sigurado siya. At ito po ay ibe-bake po natin ito sa 180 Celsius. I-bake po natin for 10 minutes para mag-firm siya, para tumigas. Okay, siksikin natin. Ayusin lang natin ganyan. Okay, so ito po yung pinaka-base natin. Biscuit base. Okay, i-bake natin. At gagawin po natin yung ating avocado filling. Ngayon, ang susunod po natin gagawin. So, itong nakuha nating avocado, so gumamit tayo dito ng halos 4 na avocado po yung nagamit ko dito, yung maliliit. Okay, then dito po, nilagay natin dito sa juice mixer. Ilalagay po natin itong milk, fresh milk. Ayan, ito po. Okay, isa pa. Okay, then ang gagawin natin ngayon, alisin natin dito. Tanggalin natin ito. I-set aside muna natin itong avocado. Then dito po, meron tayo dito yung cream cheese. Yan, ang gagawin natin dito, ibibit natin itong cream cheese. Kikream po natin. So, kailangan lang po itong cream cheese. Room temperature siya. So, ibig sabihin nun, ilabas nyo muna sa ref. Para nun, lumambot siya. Siguro mga 1 oras. Okay na yun. Okay, i-break muna natin. Okay. Then, dito po, ilagay natin itong sugar. This is 1 cup of sugar. Medyo mabigat siya. Okay, then dito po, narito yung ating 2 itlog. Lagay natin pa isa-isa. Okay. Ibit natin. Okay, lagay po natin itong vanilla extract. Itong salt. Then, itong lemon juice na nakuha po natin dito sa lemon. Okay. This is 1 tablespoon of lemon juice. Okay, natin. Then, dito po, ilagay natin itong ating all-purpose cream. Okay. This is half a cup. Yung kalahati, ilalagay natin sa topping. Okay, then dito po, ilalagay natin itong ating avocado. Okay.
avocado. Kuhanin natin lahat. So, nagtira tayo ng konti. Ito para dun sa pang-topping natin mamaya. Okay, haluin natin. Okay. So, nakita natin, nag-light yung kulay niya kasi gawa nung cream cheese at saka nung cream, nung all-purpose cream. So, ang gagawin natin, kailangan medyo mag-green ng konti. Meron po tayo dito yung pandan flavoring essence. Lagyan natin. Depende sa inyo kung gusto nyo lang. Kasi mas maganda kasi kulay green eh. So, pang sa topping, gagamitin din natin ito para mag-green lang ng konti. Okay? I-mix natin. Basta natin ang minsan. Okay. Diba, ang ganda ng kulay. Konti lang lalagay naman natin dyan. Hindi naman natin lalagay lahat yung kulay green. Basta magkulay avocado lang siya. Okay. Then dito po, ilagay natin itong zest of lemon. Okay. So, ito yung ating pinaka-filling doon sa ating avocado. Avocado cheesecake. Okay. Wow. Ganda ng kulay ah. Okay. So, dito, heto yung baking pan na ibinake natin. So, mainit-init pa ng konti. Pero okay lang. Dito po ay ilalagay natin itong ating avocado filling. Okay. So, yung oven, painitin lang po natin sa 180 Celsius. Ito po ay ibe-bake natin 45 to 50 minutes o hanggang sa maluto siya. I-check po natin. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-bake ito. Tap natin. Ayusin natin mabuti dito sa baking pan. Okay. Okay, then ngayon guys, narito na yung ating avocado cheesecake. Inilagay natin dito sa baking pan. At dito po sa baking pan, meron pa tayong isang square na baking pan na kasya doon itong cheesecake natin. So dito po, meron tayo dito yung boiling water. Kakukulo lang nito. Dito po ay lalagyan natin. Angatin natin itong aluminum foil. Kasi baka mapunta doon sa ilalim, matubigan yung cheesecake. Lalagyan natin ito ng tubig. Na ito, kakukulo lang nito. Pinakulo ko itong tubig. Then, ibe-bake po natin ito. So, napainit na natin yung oven. 180 Celsius. Ibe-bake natin ito for 50 minutes. O hanggang sa maluto siya. I-check natin. Mag-insert lang tayo ng toothpick o skewer para makita natin kung luto na itong ating avocado cheesecake. Okay, din ngayon, pagkaraan po ng halos na sa 50 minutes. So, sigurado po na luto na ito. Kasi lagi akong gumagawa nito at palaging ganito. Okay. So, nakita natin, medyo gumagalaw-galaw pa siya. Okay lang yan, normal lang po yan kasi cheesecake po ito. Pag ito ay nag-cool down, ay mag-firm siya at magde-deflate siya. Bababa siya pagka malamig na po ito, pag nag-cool down. Okay, ngayon, after 30 minutes na mahango natin itong ating avocado cheesecake,
Ngayon, ang gagawin natin dito, lalagyan na natin ito ng topping. Kasi, nag-cool down na siya at bumaba na siya o nag-deflate na siya. Ang gagawin natin ngayon dito, tabi natin ito, meron tayo ditong isang saucepan. So, dito, meron po tayo ditong gelatin powder. Powder gelatin. Lagay natin dito. Then, ito po ay lalagyan natin ng hot water. Bale, 3 tablespoon of hot water. Okay, ito po ay lulutuin natin kasama nitong ating natirang avocado puree. So, ito po ay half a cup of avocado puree at half a cup of milk. Okay, lagay natin dito kasama nitong 2 tablespoon of granulated sugar. Okay, lagyan po natin ng konting vanilla. Kasi yung cheesecake may vanilla na, kaya just a few drops of vanilla extract. Okay. Then, lulutuin po natin ito. Okay, then ngayon, siguradong na-dissolve na yung gelatin at saka yung sugar. Ito po ay nasa low heat lang tayo. Okay, so pwede na po ito. I-turn off na natin yung heat. Ito po ay ilalagay natin doon sa pinaka-top ng ating avocado cheesecake. Okay guys, ang ginawa ko lang dito, meron tayo ditong malamig na tubig. Inilagay ko muna dito yung saucepan, itong ating pang-topping. Para noon, mabilis siyang mag-cool down. Dapat kasi dito, hindi ito tigilan ng paghalo. Para noon, magpantay siya, hindi magbuo-buo. Okay, so pwede na to. So, ilalagay na natin dito. Okay. At para makasigurado tayo, meron tayo ditong strainer sa lain natin. Okay, so hayaan lang natin ganyan hanggang sa mabuo. At pag nabuo na po ito, ilalagay po natin sa ref. Para noon, mag-set siya. Narito na yung ating avocado cheesecake. Pagkaraan ng halos maglilimang oras ng pagkakalagay natin doon sa ref. Okay, so ang gagawin natin dito, aalisin po natin dito sa baking pan. Tabi natin ito. Ngayon, ang gagawin ko lang dito, kahit hindi na natin lagyan ng paraan na ng knife yung gilid, kasi mas magkakadamage pa yon. Pero kailangan ganito yung baking pan na gagamitin ninyo. Yan o. Slide lang natin dahan-dahan. Baka mahulog. Then, ilagay po natin dito. So, ito po yung loob, oh. Okay. So, ang gagawin natin dito, slice natin. I-cut natin ito.
Meron tayong knife. Ang gagawin po natin dito sa knife, basain lang natin ng tubig before nating gamitin. Then, ikakat natin. Then, every na i-slice natin, punasan natin itong knife. Okay. Titingnan po natin yung loob. So, ito po yung loob, oh. Ito po yung loob ng ating cheesecake. Okay, so ang gagawin natin, ilagay po natin dito. At ngayon ay pwede na po natin itong iserve at kainin. At ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating avocado cheesecake ngayong araw na ito. Ang ginawa natin, transfer lang natin sa isang serving plate at pwede na po natin itong iserve at kainin. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating avocado cheesecake. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!